So for this example naman, ang gagawin natin is gagawa tayo ng program na it's all about jeepney fare calculator. So simple lang siya, no, para maintindihan lang natin yung basic ng Python. So ang unang gagawin natin dito is gagamit tayo ng variable na tinatawag natin na distance. Kasi kukunin muna natin yung distance ng biyahe na gagawin ng user. And since ang distance ay usually merong yung decimals, so gagamit tayo ng float. Now, after ng float natin, since hihingi kasi tayo sa user ng distance, so gagamit tayo ng input kasi si user yung maglalagay. Now, ang gagawin ngayon natin, sabihin natin, enter distance in kilometer. Okay, so ngayon, sabihin niyan, pwede na tayong humingi ng distance. Let's say, sabihin natin 4, then end na yung program since eto pa lang naman yung code natin. Now, sa fare natin, meron tayong base fare. Sabihin natin yung normal na pamasahe lang ay 13. Now, kapag lumayo ka, no, meron tayong extra rate kapag medyo lumayo na yung biyahe natin. So, yung extra rate natin is 1.50 siya. So, ito yung minimum na fare natin. So, minimum fare. Ito naman yung additional cost natin per kilometer. After sabihin natin ng 4 kilometers. So, yung normal na fare natin, pag 4 kilometer lang siya below. Ganun. So, ang gagawin natin, if yung distance natin nag-less than or equal siya sa 4, ang gagawin natin is yung total fare, yan, equal natin siya sa base fare. So, ibig sabihin, kapag ang distance natin 4 pababa, 13 lang yung pamasahe natin. So, walang mag-a-add doon. Pero, magkakaroon tayo ng else if ever man na mag-above tayo sa 4, let's say for example, 5 kilometer na yung tina-travel natin, magkakaroon tayo ng additional. So, sasabihin natin dito, so extra kilometer, equal natin siya sa distance. And then, minus natin siya sa 4 natin na value. So, ito, ang ginagawa niya, calculate yung distance, no? Beyond the first 4 kilometer natin. So, yan yung pinakatrabaho niya. Now, meron tayong extra cost naman. Sa extra cost natin, kukunin natin si extra kilometer and then imo-multiply natin siya sa extra rate na meron tayo. So, ano yung para saan yung code na 'to? So, ang gagawin lang natin is we will multiply. So, multiply lang natin yung extra kilometer by the rate na meron tayo kasi kinukuha natin ito, yung 1.50. Now, after nun, so meron tayong total fare, equal natin siya ngayon sa base fare natin, and then ipa-plus natin siya sa extra cost natin. Kasi nandito yung extra kilometer natin. Now, after nun, ang gagawin natin, magpiprint tayo dito. So, sa print natin, sasabihin natin, total fare, yan. So, yung total fare natin, kukunin natin si total fare. Okay, now, run natin yung program. Ngayon, ang ilalagay lang natin below sa 4 o kaya 4 ang ilalagay natin. So, dapat 13 lang tayo. Ito yung base fare natin eh. So, wala siyang lumitaw na output. So, check natin ito. So, baba lang natin to. So, 4. Yan. So, mapapansin nyo, total fare natin 13 lang. Kasi yun lang naman yung base fare natin. And, distance natin is 4 lang siya. Pag nag-above 4 tayo, let's say for example 5. So, 13 yung base natin, magpa-plus ka ng 1.5.
So, ibig sabihin 14.5 ang pamasahe, yun 14.5. So, magbe-base yun dito of course sa computation na ginawa natin. So, every time na tumataas yung kilometer niya, tumataas din yung fare natin. Let's say for example 20. So, magiging 37.0 na. No, kasi ang condition less than equal to 4 kilometer lang, yung 13 pesos natin. Above doon, mag-a-add ka na ng 1.50 per kilometer. Kaya naging 37.0 siya.